Galit na galit ang US mga kapatid sa mga pinagagawa ng China sa Pilipinas, kung saan muli na namang hinaras ng mga ito ang mga Pilipinong crew na sakay ng isang aircraft habang nagpapatrolya sa Scarborough Shoal. Chinese military helicopter. This is Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the Philippine government conducting a lawful maritime patrol within the exclusive economic zone. You are flying too close. You are very dangerous and endangers the lives of our crew and passengers. Keep away and distance of your aircraft from us. You are violating the safety standards set by the FAA and ICAO. Samantalang nagtungo naman ang mga defense official ng Japan sa bansa upang magpahayag ng suporta sa Pilipinas laban sa China at upang mapalakas na rin ang ugnayang militar ng dalawa. Kamakailan lang isang insidente ang kinasangkutan ng Philippine Coast Guard at isang helicopter ng Chinese Navy sa West Philippine Sea, kung saan habang nagsasagawa ng surveillance sa shoal ang eroplano ng Pilipinas, bigla na lang itong nilapitan ng isang helicopter ng China na gumagawa ng delikado at walang pag-iingat na pagmaniobra. Ang lapit ng Chinese helicopter ay nasa 3 metro lamang mula sa eroplano ng Pilipinas na nagbibigay ng malaking banta sa kaligtasan dahil maaari itong magdulot ng panganib sa mga pasahero at crew ng eroplano. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong insidente. Ilang buwan na ang nakalipas, nagkaroon din ng mga matitinding sagupaan sa pagitan ng Pilipinas at China, kabilang na ang mga agresibong aksyon tulad ng paggamit ng water cannon mula sa barko ng China. Ngayon mga kapatid, bilang tugon sa mga ginagawa ng China, galit na galit at mabilis na kinundina ng Estados Unidos ang mga agresibong aksyon na ito at binigyan diin ni Ambassador Mary Kay Carlson ang panganib sa kaligtasan ng mga Pilipino. Hinimok ng Estados Unidos ang China na igalang ang internasyonal na batas at itigil ang mga pwersahang aksyon. Ang pagkundina ay nagpapakita ng matagal ng commitment ng Estados Unidos sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, kung saan ang parehong bansa ay naglalayo ng pagpapalakas ng kooperasyong pangdepensa, lalo na habang ang mga agresibong aksyon ng China sa South China Sea ay patuloy na nagbabanta sa katatagan ng rehiyon. Ang reaksyon ng Amerika mga kapatid ay akma sa kanilang mas malawak na pulisiya na kontrahin ang territorial expansion ng China at suportahan ang mga kaalyado nito sa Indo-Pacific region. Patuloy na ipinapahayag ng Estados Unidos ang suporta nito sa Pilipinas sa mga territorial dispute laban sa China na nagpapakita ng pagkakaisa upang tiyakin ang kaligtasan at soberanya ng mga bansa sa rehiyon. Bukod dito, pinapalakas ng Estados Unidos ang mga ugnayang militar nito sa Pilipinas, kabilang ang mga magkasanib na pagsasanay at kasunduan sa armas tulad ng pagbili ng Typhoon missile system. Bukod sa Amerika mga kapatid, maging ang Japan ay napupundi na rin sa mga pinagagawa ng China, hindi lang sa West Philippine Sea kundi maging sa teritoryo ng Japan sa Senkaku Islands. Dahil dito, nito lang February 23, 2025, ang mga defense official mula sa Japan at Pilipinas ay sinuri ang mga pangunahing military facility sa Luzon bilang bahagi ng lumalakas na ugnayang pangsiguridad ng Japan at Pilipinas. Ipinapakita ng pagbisitang ito ang lumalaking kooperasyong pangdepensa sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na matapos ang paglagda sa Reciprocal Access Agreement noong 2024. Ang mas aktibong partisipasyon ng Japan sa mga exercise sa maritime domain awareness kasama ang Pilipinas ay isang tugon sa agresibong hakbang ng China sa dagat. Ang Pilipinas at Japan ay parehong may mga alalahanin sa mga pag-aangkin ng China sa South China Sea at East China Sea, kung saan ang Japan ay nahaharap sa katulad ng mga isyu sa teritoryo, partikular na sa Senkaku Islands. Ang lumalaking ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Japan at Pilipinas ay naglalayong mapabuti ang interoperability ng kanilang mga militar, matiyak ang mga mahahalagang ruta ng dagat at mapanatili ang katatagan ng rehiyon. Kasama sa mga commitment ng Japan sa Pilipinas, ang pagbibigay ng mga advanced training system at tulong sa air defense at maritime surveillance na mahalaga para kontrahin ang mga aktibidad ng China. Sa pahayag kapatid ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., binatikos nito ang hindi paggalang ng China sa internasyonal na batas at ang agresibong pag-uugali na siya umanong dahilan kung bakit pinapalakas ng Pilipinas ang mga alyansa nito sa mga bansa tulad ng Japan. Ang patuloy naman na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang tulad ng New Zealand, Canada at France ay nagpapakita ng dedikasyon nitong kontrahin ang impluensya ng China sa pamamagitan ng mga multilateral security agreements. Ngayon mga kapatid, ang patuloy na panghaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea kasama na ang kamakailang insidente ng helicopter ay hindi lamang nagpapalala ng lokal na tensyon kundi nagdudulot din ng mga reaksyon mula sa mga pangunahing international player tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Iginigit ng Estados Unidos ang suporta nito sa Pilipinas, habang ang Japan ay pinapalakas naman ang kooperasyong pangdepensa sa pamamagitan ng mga magkasanib na pagsasanay at strategic planning. Habang ang sitwasyon ay patuloy na pinapalala ng China, lumalawak naman ang alyansa ng Pilipinas na naglalayong palakasin ang depensa nito at pigilan ang karagdagang agresyon ng China sa rehiyon.
Ang approach naman ng Japan sa Pilipinas na pinalakas ang mga bagong kasunduan sa depensa at pinabuting kakayahang militar ay naglalayo na pangalagaan ang integridad ng teritoryo ng parehong bansa at tiyakin ang seguridad ng rehiyon sa harap ng mga matitinding pag-angkin ng China. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!